Para po sa day 10 ng ating Bible reading in a year, basahin natin ang Genesis chapter 32 hanggang chapter 35. Humanda si Jacob na salubungin si Esau. Si Jacob ay nagpatuloy ng paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Sher, sakop ng bansang Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako ang batang kapatid mong si Jacob. Matagal na akong naninirahan sa Tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipamanhik sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbabalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ang kanya pong at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Sinidla ng takot si Jacob at labis na nabahala. Kaya pinagdalawan niyang pangkat ang kanya mga tauhan pati mga hayop upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makaligtas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi niyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kapangyarihan ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong pagkikita nami, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi niyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking mga inanak. Sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako. 30 gatasang kamelyo na may mga bisiro, 40 inahing baka at 10 toro at 20 inahing asno at 10 lalaki. Bawat kawan ay pinabahala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa amin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Magkakaroon ng pagitan ang bawat pangkat. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sinong iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mong ang mga hayop na dala mo'y ipinabibigay ko sa kanya. Sabihin mo rin kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo, at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraay, patatawarin siya ni Esau kung sila'y magkatagpo dahil sa mga alaalang padala niya. Ang mga alaalang ito'y nauna sa kanya. Namahinga naman siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nakipagbuno si Jacob doon sa Peniel. Gumising ng araw, ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog habok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsan. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibindisyonan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ano pong ngalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukhaan ang Diyos, gayon may buhay pa rin ako.
at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Chapter 33, Nagkita si Jacob at si Esau. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya't pinasama niya ang mga bata sa kani-kanilang ina. Nasa unahan ang 2 aliping babae at ang kanilang mga anak. Kasunod si Leah at ang kanyang mga anak. At sa hulihan si Raquel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lakad at makapitong yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Parehong umiiyak ang magkapatid. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga aliping babae na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kanyang mga bata, at saka tapos-tapusay si Jose at si Raquel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Ano naman ang mga kawan na nasa lubong ko? Tanong ni Esau. Iyon ay mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na sa akin ang kabuhayan ko. Ingatan mo na iyon para sa iyo. Sinabi ni Jacob, huwag, iyan ay talagang para sa iyo. Tanggapin mo na kung talagang ako'y pinatatawad mo. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ko ang kagandahang loob mo sa akin, para ko nang nakita ang Diyos. Kaya tanggapin mo na ang aking munting nakayanan. Naging mabuti sa akin ang Diyos, hindi ako nagkulang sa anumang bagay. At hindi niya nilubayan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Tayo'y babalik na at ako ang mauna paglakad, wika ni Esau. Sinabi ni Jacob, ang mga bata'y mahinang lumakad. Inaalala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung tayo magmadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na at kami susunod sa iyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata at mag-aabot din tayo sa Sier. Kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko, wika ni Esau. Wag na, labis-labis na iyong kagandahang loob sa akin, sabi naman ni Jacob. Nang araw na iyon, ay umuna na si Esau patungong Sier. Nagtuloy naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang tirahan at kulungan ng mga hayop, kaya tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Sikem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Sa wakas, nakabalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Sikem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng dambana at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos ng Israel. Chapter 34, Ginahasa si Dina. Si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan doon. Nakita siya ni Sikem, anak na binata ni Hamor, na pinunuroon. Sa pilitan niyang isinama nito at ginahasa. Napamahal na sa kanya si Dina at sinikap niyang aliwin ito. Sinabi ni Sikem sa kanyang ama na lakaring mapangasawa niya ang dalaga. Nalaman ni Jacob ang nangyari sa kanyang anak. Ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan. Nabigla sila nang mabalitaan ang nangyari sa kapatid. At gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Sikem. Ito itinuring nilang isang paglapastangan sa buong angkan ni Jacob. Sinabi ni Hamor, yaman din lamang na iniibig ni Sikem si Dina
Bakit hindi pa natin sila ipakasal? Magkaisa na tayo, bayaan nating mapangasawa ng aming mga binata ang inyong mga dalaga at ng aming mga dalaga ang inyong mga binata. Dito na kayo mamuhay sa aming bansa. Maari kayong tumira kung saan ninyo ibig. Maari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Nakiusap ding mabuti si Sikem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin at humiling naman kayo ng gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo. Makasal lamang kami. Dahil sa nangyari kay Dina, ang mga anak na lalaki ni Jacob ay naging maingat sa pagsagot sa mag-amang Sikem. Sinabi nila, malaking kahihiyan namin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan ninyo ay patutuli. Pagkatapos, maaari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo na may mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama. Kung di kayo sang-ayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Pumayag naman ang mag-amang Hamor at Sikem. Hindi na sila nag-atubili sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Sikem kay Dina. Si Sikem ay ginagalang ng lahat sa kanilang sambahayan. Tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Sikem sa may pintuan ng lungsod. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin. Maluwang din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at mga bakahan ay mapapasa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa hamon na ito ang mga lalaki at ang lahat ay napatuli. Nang ikatatlong araw na sukdulan ang kirot ng sugat ng mga tinuli, ang lungsod ay pinasok ni Simeon at Levi, mga kapatid ni Dina, at pinagpapatay ang mga lalaki roon na walang kamalay-malay. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Sikem, at itinakas si Dina. Ang mga sugatan na may iniutos ng ibang anak ni Jacob, inutas ng ibang anak ni Jacob at pagkatapos, sinamsam nila ang anumang mahalagang ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa nalugsong puri ng kanilang kapatid. Sinamsam nila pati mga kawan, mga bakahan, mga asno at lahat ng bagay maging sa bayan at sa bukid. Dinala nila lahat ang mga kayamanan, binihig ang mga babae at mga bata at walang itinirang anuman. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian tayo ng mga Kananeo at Pereseo. Pag nagkaisang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol. Maari nilang lipulin ang aking sambahayan. Ngunit sila'y sumagot, matitiis po ba naming lapastanganin nila ang aming kapatid at itulad sa masamang babae? Chapter 35, binasbasan ng Diyos si Jacob sa Bethel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng dambana ang Diyos na napakita sa iyo samantalang tumakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyosang taglay ninyo, maglinis kayo at ng inyong katawan ayon sa kautusan at magbihis pagkatapos. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng dambana para sa Diyos na kasama ko, saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat na ito ibinaon sa tabi ng punong roble na malapit sa Sikem. Ang mga taga roon ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng dambana at tinawag na Bethel ang lugar na iyon, sapagkat doon napakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumatakas sa kanyang kapatid.
Namatay si Deborah ang nag-alaga kay Rebecca at inilibing sa tabi ng punong roble sa makababa ng Bethel, at ang dakong iyo'y tinawag na roble ng pagluha. Pagbabalik ni Jacob sa Mesopotamia, muling napakita sa kanya ang Diyos at siya'y pinagpala. Jacob ang pangalan mo, sabi ng Diyos, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga inapo at sa kanila'y may magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong pananda sa dakong pinagtagpuan nila. Binusa niya ito ng langis matapos lagyan ng inuming handog. Tinawag niyang Bethel ang dakong iyon. Namatay si Raquel. Umalis sila sa Bethel. Nang sila'y malapit na sa Efrata, naramdaman ni Raquel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot. Lalaki na naman ang isisilang mo. Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Benoni, ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Namatay si Raquel at inilibing sa may lansangan patungo sa Efrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at tinawag na Bantayog ni Raquel. Naroon pa ito hanggang ngayon. Nagpatuloy ng paglalakbay si Israel at doon nagkampo sa kabilang panig ng Tore ng Eder, ang mga anak ni Jacob. Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, si Ruben ay natuksong sumiping kay Bilha, isa sa mga asawa ng kanyang ama. Nagalit si Jacob nang malaman ito. 12 ang mga anak na lalaki ni Jacob. Kay Leah, ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar at Zabulon. Kay Raquel, si Jose at si Benjamin. Kay Bilha na alipin ni Raquel, si Dan at si Neftali. Kay Silfa naman na alipin ni Leah, ang naging anak niya ay sina Gad at Aser. Sa Mesopotamia, ipinanganak ang lahat ng ito. Namatay si Isaac. Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na tinatawag ding Kiryat Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya ay inilibing nina Esau at Jacob.